Si Senator Soto, may palusot dyan sa ibinulgar ng mga ex-soldiers na dinilibiran di umano siya ng mali-malitang pera. Yung palusot niya, sablay naman. Ibang mark pala yung ibig sabihin ni Soto at ibang mark din ang ibig sabihin ng mga ex-soldiers. Nagpapalusot ka na lang, tuta Soto, sablay pa. Paano mo mapaniwala ang mga tao niyan? O ayon po dito sa balita ngayon, Attorney Baligod, ito po yung abogado, magaling na abogado ng mga ex-soldiers. Sinagot ang pagtatanggi ni Tito Soto. Si Mark Tiksay ang tinutukoy ng mga testigo. Narinig ko rin kahapon yun ah. Mark Tiksay talaga ang nabanggit kahapon. Ito namang si Tito Soto, ibang Mark naman yung pinagyayaw-yaw niya dyan. Makalusot lamang. Muling naging sentro ng usapin ang nagpapatuloy na flood control controversy matapos sagutin ni Attorney Baligod, legal counsel ng grupong tinaguriang Brave 18, ang pagtanggi ni dating Senate President Tito Soto sa testimonya ng ilan sa mga testigo. Nauna nang itinanggi ni Soto ang aligasyon na may tumanggap umano ng maleta para sa kanya sa pamamagitan ng kanyang executive assistant na si Mark. Ayon kay Soto, imposible umano ang paratang dahil ang kanyang dating executive assistant na si Mark ay matagal ng... Pero ito, ang payag ni Soto ay naging bahagi ng kanyang depensa laban sa mga aligasyong inilatag ng ilang dating Marines sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4. Ito ang sabi ni Baligod, may maling pagkaunawa umano sa testimonya ng mga testigo. Sa kanyang social media post, nilinaw niya na ang Mark na binanggit ng mga testigo ay hindi umano ang dating executive assistant ni Soto, kundi si Mark Tiksay na inilarawan niyang executive assistant ni dating kongresista Saldico. Natataranta na ba? Naitbulaga na naman kasi sila. Soto, kaya pa ba? Kasi ang karamihan ngayon naniniwala sa 18 ex-soldiers or 18 Marines. Dahil dito, sa mga inilabas nila, may mga naituturo na talagang mga kurap dyan. Ngayon, paano nyo kami mapapaniwala na hindi totoo yan, Soto? Paano? Sa isa pa niyang pahayag, direkta niyang tinutulan ang interpretasyon ng isang vlogger sa depensa ni Soto. Naging mahalagang bahagi ang usapin ang pagkakinlanlan ng Mark. Dahil ito, sa mga puntong ginagamit ng kampo ni Soto upang questionin ang kredibilidad ng mga aligasyon. Samantala, iginiit naman ng kampo ng Brave 18 na hindi si Soto former aide ang kanilang tinutukoy at nanatili silang nakatindig sa kanilang testimonya. Ang kontrobersya ay bahagi ng mas malawak na investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects kung saan nagharap ng magkasalungat na pahayag ang mga testigo at mga personalidad na dadawit sa kaso. Sa ngayon, wala pang pinal na hatol o opisyal na verifikasyon mula sa mga otoridad hinggil sa magkakasalungat na pahayag ng magkakabilang panig habang inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig at mga legal na hakbang kaugnay ng isyu. Ay, asahan naman natin yan. Sa daming pangalan na nabanggit ng mga ex-Marines, ni isa, wala naman talagang aamin dyan. Kasi naman, mabigat po yan. Pera po ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Yung mali-maletang pera ay talaga namang grabe, kalaki-laki niya na. Ay talaga namang magagalit talaga sa inyo ang mga tao pag napatunayan yan. Kasi sa ngayon, maraming naniniwala talaga dyan sa usapin po ng mali-maletang pera. Unang-una, kaya naniniwala po itong karamihan dito sa Brave 18 dahil kumpirmado na sila nga ang naging tauhan ni Saldico. Nung una pa, wala pa itong Brave 18 ha. Nung una pa, ang daming pumabor na itong si Saldico ang nakakaalam, si Saldico ang may hawak ng mga pera na yan, korupsyon, si Saldico ang may alam. Ang daming mga pumabor dyan. May mga kongresista pa na nagtuturo na Saldico daw, Saldico. Hanggang Saldico, hindi umaakyat kay Tamba ha. Nung lumutang itong mga ex-Marines at nagtatrabaho pala kay Saldico at ibinunyag yung mga totoong nangyayari, nabanggit na nga itong si Tamba, nabanggit na nga itong nasa Malacanang, nabanggit na nga itong mga kongresista, mga senador. Aba, may mga kumontra na sila.
Eh si Saldico, kung talagang sabihin natin, hindi naman natin kinakampihan talaga si Saldico dito. Sabihin natin na kasama siya diyan sa nangyayaring korupsyon. Kung naniniwala tayo na si Saldico ay kasama diyan sa malakihang korupsyon sa flood control, eh dapat maniwala din tayo dito sa sinasabi ng mga ex-Marines. Kasi yung sinasabi ni Saldico, yung inilabas niyang mga video, konektado dito. Saan napunta yung mga pera? Paano i-deliver? Ito ang nakakaalam. Etong mga ex-Marines. Di ba? Ay, nag-iiyakan yung mga nabanggit na pangalan dyan. Kanya-kanyang paliwanag. Sabagay, karapatan nyo po na tumanggi, karapatan nyo pong kasuhan sila. Pero alam na nila ang mangyayari dyan. Dahil sa nabanggit nilang mga pangalan, alam na nila na may magkakaso dyan. Pero, yung sinasabi nyong kasuhan, itong mga 18 ex-Marines ng libel, mananalo kaya kayo? Eh paano kayo manalo kung pagdating doon ay may maipresenta namang ebidensya sila na totoo yung sinasabi nila? Wala din. Di ba? Ayon po dito sa nagkomento, sabi ni Sort Momogan, sapol na naman si Soto. Sabi ni Via Dioses, ano ba yan? Kahit anong palusot, di makalusot. Sabi ni Nerian Gahuman, nagpalusot talaga si It Bulaga. Sabi ni Ametis Naili, huwag ka na magpaliwanag Soto. Sapat na ang aming mga nalalaman. Period. Soto, sirang-sira ka na sa mga tao. Paano mo kaya mapaliwanag, mapatunayan na hindi ka nga na-deliveran dyan sa Baklaran? Abangan natin. Kung ano man ang mga palusot nila, pakikinggan natin. Pero huwag nyo naman laging pagtawanan sa social media. Baka biglang mag-resign yan, ha? Soto, mag-resign? Ha? Hindi, kapit na kapit yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.